Sa isang tahimik na hapon sa San Andres, Manila, nakaupo si Althea sa likod ng kanyang maliit na karinderya. Nakatitig sa isang tumpok ng mga natirang pagkain. Sa mga nakaraang buwan, lalong dumalang ang mga customer na pumapasok. Nagbago na ang mga tao. Mas gusto nila ng mabilis na pagkain o kaya yung mga modernong restaurant na may mga magandang dekorasyon. Ang kanyang lutuing bahay na siyang itinuro sa kanya ng kanyang ina ay tila nawala na ng halaga sa panlasa ng iba. Althea, hindi na pwedeng ganito. Kung hindi magbabago, baka kailangan mo nang isara ang karinderya, sabi ni Mia, ang kanyang matalik na kaibigan at tagapagbigay ng payo. Nakaupo ito sa tapat niya habang kinakain ang tirang sinigang na baboy. Alam ko, Mia, sagot ni Althea. Bumuntong hininga habang iniikot ang baso ng tubig sa harap niya. Pero hindi ko alam kung saan magsisimula. Wala na akong ideya kung paano papapalakasin ito. Tahimik si Mia. Nakikita niya ang lungkot at pagod sa mga mata ni Althea. Pero wala rin siyang maisip na solusyon. Pareho nilang alam na kung walang magbabago, ilang linggo na lang at baka tuluyan ng magsara ang karinderya. Kinagabihan, umuwi si Althea sa bahay na iniwan sa kanya ng kanyang ina, si Nanay Cora. Matapos itong pumanaw, 2 taon na ang nakalipas. Malaki ang bahay pero luma. At karamihan ng gamit ay hindi pa rin niya napapakailaman mula noong huli itong ginamit ni Nanay Cora. Habang nagpapahinga, napansin niya ang lumang baul na nakasiksik sa ilalim ng hagdan. Napuno ito ng alikabok pero alam niyang matagal na itong naroon. Sa hindi niya maipalawanag ng dahilan, naisipan niyang buksan ito. Hinila niya ito papunta sa sala at sinimulan tanggalin ang kandado. Pagbukas, bumungad ang mga lumang gamit, mga larawan ng kanyang ina, mga pinaglumaan na kortina, at isang makapal na notebook. Binuklat niya ang notebook at nagulat siya sa kanyang nakita. Sa bawat pahina ay may mga sulat kamay na recipe na tila ginawa ng isang bihasang kusinero. Recipe ni Mama, bulong niya. Ang bawat pahina ay puno ng natatanging putahe, tulad ng adobong puti, kalderetang Batangas, at laing na may hipon. Nakita rin niya ang mga pamilyar na pangalan ng mga lutuin na minsan niyang natikman noong bata pa siya. Binasa niya ang unang recipe sa libro, adobong puti. Simpleng putahe ito, pero ang mga detalye sa recipe ay maingat na isinulat. Habang binabasa niya, biglang nagbalik sa kanya ang mga alaala noong bata pa siya. Ang amoy ng bawang na ginisa sa kawali at ang tawanan nila habang naghahanda ng hapunan. Kinabukasan, naisipan ni Althea na subukan ng recipe. Kinuha niya ang mga sangkap, manok, suka, bawang, paminta, at dahon ng laurel. Habang naghahanda, unti-unting bumalik ang dati niyang saya sa pagluluto. Isang bagay na matagal nang nawala sa kanya. At pagkatapos ng halos 1 oras, natapos niya ang pagluluto. Pinatikim niya ito sa sarili niya at napapikit siya sa sobrang sarap. Iba ang lasa, malinis, simple, pero punong-puno ng karakter. Parang bumalik siya sa panahon kung saan ang bawat kagat ay puno ng pagmamahal mula sa kanyang ina. Mama, parang ikaw ang nandito, bulong niya habang hawak ang kutsara. Ngunit sa kabila ng tagumpay sa kusina, hindi naging madali ang susunod niyang hakbang. Nagdala siya ng adobong puti sa kanyang karinderya bilang special of the day. Umasa na magugustuhan ito ng kanyang mga suki, ngunit sa unang araw, halos walang pumansin dito. Miss Althea, walang gulay? Wala bang sausawan ito? Tanong ng isang matandang customer na tumingin lang sa putahe pero hindi bumili. Ito lang ang ulam? Parang kulang. Dagdag ng isa pang dumaan pero umiling lang pagkatapos makita ang menu. Pinanood ni Althea ang mga customer na dumadaan pero hindi bumibili ng adobong puti. Nakaramdam siya ng pagkadismaya. Akala niya sapat na ang kakaibang lasa ng putahe
para magustuhan ng mga tao. Mali pala siya. Pag-uwi niya, humiga siya sa sofa at tumitig sa kisame. Ang notebook ng recipe ay nakalapag sa mesa. Tila inaakit siyang subukan pa ang iba, pero nawalan siya ng gana. Bakit parang ang hirap? Tanong niya sa sarili. Mama, paano mo nagawa ito dati? Paano napalapit ang mga tao sa luto mo? Lumipas sa mga araw, paulit-ulit nang sinusubukan ang mga recipe mula sa libro. Niluto niya ang kalderetang Batangas, pero masyadong maalat ang kinalabasan. Sinubukan niya ang laing na may hipon, pero kulang sa lasa. Paulit-ulit siyang nadadapa at unti-unti siyang nawawalan ng tiwala sa sarili. Isang gabi, kinausap siya ni Mia. Althea, bakit parang ang lungkot mo pa rin? Hindi ba at natutuwa ka na? At least natagpuan mo ang recipe book ng mama mo? Tanong ni Mia habang nakupo sa tabi niya. Natutuwa ako, Mia, sagot ni Althea, sabay buntong hininga. Pero parang hindi ko kaya, ang hirap gayahin ng mga luto ni mama. Kahit anong gawin ko, kulang pa rin. Parang hindi sapat. Hindi ba ganun talaga? Sagot ni Mia. Hindi naman overnight na magiging perfect ka. Tsaka baka hindi lang sa pagkain yan, baka sa puso rin. Nagulat si Althea sa sinabi ng kaibigan. Sa puso? Oo, sagot ni Mia. Sabi mo nga, ramdam sa luto ang pagmamahal. Baka kaya parang kulang kasi hindi mo pa binubuhos ang buong puso mo. Subukan mo ulit bukas, pero gawin mo to para kay Nanay Cora. Kinabukasan, bumalik si Althea sa kusina at sinubukan muli ang adobong puti. Sa pagkakataong ito, hindi siya nagmadali. Sinigurado niyang maayos ang bawat takbang. Habang niluluto niya ang bawang, ay naalala niya ang tinig ng kanyang ina. Ang bawat sangkap ay may kwento. Kapag minadali mo, mawawalan ito ng kwento. Nang matapos niyang putahe, tumikim siya ng isang kutsara. At sa unang pagkakataon, nasarapan siya ng buo. Hinanda niya ito bilang special ulit sa karinderya kinabukasan. Ngunit tulad ng dati, iilan pa rin ang pumapansin. May mga bumili, pero hindi kasing dami ng inaasahan niya. Hindi niya alam kung hanggang kailan pa niya kakayanin ang ganitong kabiguan. Habang nililinis ang karinderya sa huling araw ng linggo, napatitig siya sa recipe book na inilagay niya sa likod ng counter. Napuno siya ng damdamin na magkahalong lungkot at pag-asa. Hindi pa siya sigurado kung paano niya mapapatunayan ang halaga ng mga recipe, pero alam niyang hindi pa ito ang katapusan. Sa huling gabi ng linggong yun, ay naupo siya sa harap ng recipe at nanalangin. Ama, tulungan mo po ako. Gusto kong ipagpatuloy ang mga kwento ni Mama sa kusina. Maagang nagising si Althea kinabukasan. Kasama ng malamig na hangin ng umaga, ang pakiramdam ng kaba at kaunting pagkadismaya. Hindi niya maiwasang maisip ang patuloy na pagkalugi ng karinderya. Habang naghahanda ng almusal, ay natigilan siya sa harap ng kalan. Nakatitig siya sa kawali, hawak ang sandok. Pero parang may bara sa kanyang dibdib. Ang dating kasiyahan sa pagluluto ay napalitan na ng pagkabahala. Kung hindi magugustuhan ulit ng mga tao ang putahe ko, ano na ang gagawin ko? Tanong niya sa sarili habang hinahalo ang mga sangkap sa kawali. Mula sa labas ng bintana ay narinig niya ang sigaw ng mga batang naglalaro. Napabuntong hininga siya at muling binalingan ng kawali. Alam niyang wala siyang ibang pagpipilian kundi ipagpatuloy ang laban. Pagdating sa karinderya, binuksan niya ang pinto at agad napansin ang katahimikan ng paligid. Ang ibang tindahan sa paligid ay nagsisimula ng punuin ang kanilang mga mesa ng mga customer. Pero ang karinderya niya ay tila laging nauuna sa pagiging tahimik. Althea! Tawag ni Mia mula sa labas. Dala ang isang tray ng pandesal. Maaga ka ngayon ah. May bagong putahe ka ba ulit? Oo, pero ewan ko kung magugustuhan nila. Sinubukan ko ulit ang adobong puti.
Alam mo, minsan iniisip ko na baka masyado ka ng istrikto sa sarili mo. Sabi ni Mia habang inilalapag ang mga pandesal sa mesa. Siguro kailangan mo lang ng tamang pagkakataon. Alam mo namang hindi madali ang negosyo, di ba? Tumango si Althea, pero hindi maalis sa isip niya ang takot. Oo nga, pero parang bawat araw, parang mas lumalabo yung tsansa ko. Sa kabila ng pagdududa, inilagay niya sa menu ang adobong puti bilang special of the day. Naghintay siya ng ilang oras, umaasang may darating na customer na mapapansin ang bagong putahe. Nang mag-alas 12 na ng tanghali, dumating ang ilang regular na customer. Isa sa kanila si Mang Ben, isang retiradong guro na laging bumibili ng sinigang. Aba, may bago kang putahe ngayon ah, sabi ni Mang Ben habang binabasa ang menu. Adobong puti? Iba ito sa nakasanayan ko. Oo Mang Ben, sagot ni Althea habang pinupunasan ng counter. Recipe po ito ng mama ko. Gusto ko lang subukan kung magustuhan ng mga tao. Eh di sige, tikman ko, sagot ng matanda, ngumiti at umupo sa isang mesa. Habang hinahanda ang order ay hindi mapakali si Althea. Pinilit niyang gawing perpekto ang bawat detalye. Tamang dami ng suka, tamang init ng sabaw. At nang maiserve na niya ang ulam, tumayo siya sa likuran ng counter at pinanood si Mang Ben habang kumakain. Napapikit si Mang Ben habang umunguya. Alam mo, masarap siya. Pero medyo kakaiba. Hindi ba masyadong simple para sa mga customer na sanay sa adobo na may suka? Napatigil si Althea. Alam niyang may punto si Mang Ben. Lumipas ang araw at sa kabila ng pagsisikap niyang ipromote ang adobong puti, kakaunti lamang ang bumili nito. Marami pa rin ang pinipiling umorder ng mga karaniwang putahe tulad ng sinigang at piniritong manok. At habang nililinis niya ang karinderya sa pagtatapos ng araw, ay napaupo si Althea sa isang mesa at pinagmasdan ang recipe na nakapatong sa counter. Ano bang kulang? Bulong niya. Dumating si Mia, dala ang ilang tira-tirang ulam mula sa karinderya. Uy, mukhang pagod ka na naman. Kamusta ang benta? Ganun pa rin, sagot ni Althea. Bakas ang pagkabigo sa boses. Mia, minsan iniisip ko kung tama pa bang ipagpatuloy to. Parang pahirap ng pahirap. Umupo si Mia sa tapat niya. Alam mo, Althea, hindi lahat ng tao kayang bumangon sa kabila ng mga nangyayari. Pero alam mo kung ano pa ang kulang? Ano? Tanong ni Althea. Umaasang makakatanggap na sagot. Kwento, sagot ni Mia. Ikwento mo kung saan galing ang putahe mo. Sabihin mo sa mga tao na galing yan sa mama mo. Minsan, hindi lang pagkain ang binibili ng mga tao. Gusto rin nila ng koneksyon. Napaisip si Althea sa sinabi ni Mia. Tama nga siguro ito, bukod sa lasa. Mahalaga rin ang kwento sa likod ng mga pagkain. Kinabukasan, nagpasya siya na ilagay ang kwento ng adobong puti sa menu. Adobong puti, isang espesyal na putahe mula sa recipe book ng aking mama na nagluluto para sa amin noon ng may pagmamahal. Sana maramdaman niyo rin ang pagmamahal sa bawat kagat. At sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng pag-asa. Bagamat hindi niya alam ang magiging tagumpay nito, handa siyang subukan ulit. Sa araw na iyon, mas naging masaya siya habang nagluluto. Hindi na siya nakatuon lamang sa resulta. Binuhos niya ang kanyang puso sa proseso. Dumating ang tanghali at ilang customer ang nagtanong tungkol sa kwento niya sa menu. Miss Althea, yung nakasulat dito, totoo ba? Galing sa nanay mo ang recipe? Tanong ng isang babae habang nakatayo sa counter. Opo, sagot ni Althea, nakangiti. Si mama po kasi mahilig mag-eksperimento sa kusina. Sabi niya, ang pagkain daw, paraan ng pagpaparamdam ng pagmamahal. Ang ganda naman ng kwento. Sige nga, tikman namin yung adobong puti, sabi ng babae, na sinundan ng pagtango ng kanyang kasama. Habang inihahanda niyang order, ay napansin ni Althea na mas maraming tao ang naging interesado dito kumpara sa ibang araw. Bagamat hindi pa rin masyadong marami ang umorder, naramdaman niya ang unti-unting pagbabago ng ihip ng hangin. Sa pagtatapos ng araw, muli siyang naupo sa mesa kasama ang recipe book.
Sa pagkakataong ito, hindi na siya malungkot. Bagamat malayo pa ang tagumpay, naramdaman niya na may pag-asa pa rin. Siguro tama nga si Mia. Bulong niya habang hinahaplos ang lumang pahina ng libro. Hindi lamang recipe ang iniwan ni Mama. Iniwan niya rin sa akin ang pagmamahal. Maagang nagising si Althea kinabukasan. Dala ang kakaibang sigla. Bagamat hindi pa rin umaapaw ang mga customer sa kanyang karinderya, may naramdaman siyang kaunting pag-asa. Ang kwento ng kanyang adobong puti na inilagay niya sa menu ay tila unti-unting kumukuha ng atensyon ng mga tao. Kailangan niyang samantalahin ang pagkakataon. Habang nag-aayos sa kusina, kinuha niya ulit ang recipe ng kanyang ina at binasa ang ilang recipe na hindi pa niya nasusubukan. Bumungad sa kanya ang pahina ng pinais na isda. Isang tradisyonal na ulam na nababalot sa dahon ng saging at sinisingawan hanggang maluto ang laman. Mukhang kaya ko to, sabi niya sa sarili habang binabasa ang mga detalyeng isinulat ng kanyang ina. Sa umaga, sinubukan niyang lutuin ang pinais na isda gamit ang tilapia. Maingat niyang sinunod ang bawat hakbang. Ang tamang paghalo ng gata, luya at asin at ang masinop na pagbabalot ng isda sa dahon ng saging. Habang niluluto, napuno ang kusina ng kakaibang halimuyak na nagpabalik ng mga alaala ng kanilang probinsya sa Quezon, kung saan madalas lutuin ni Nanay Cora ang ulam na ito. Matapos lutuin, tinikman niya ang niluto at napangiti. Parang si Mama ang kasama ko dito, bulong niya. Nang dumating si Mia para tumulong, agad niyang pinatikim ito ng pinais na isda. Uy Althea, ang bango naman ito, sabi ni Mia habang hinuhubaran ng dahon ng saging ang isda. Kinain mo na? Sabihin mo kung okay lang, sagot ni Althea, kinakabahan. Pagkatapos ng unang kagat, napapikit si Mia. Grabe Althea, ang sarap, ang lambot ng isda, tapos yung gata ay tamang-tama lang. Dapat ilagay mo na to sa menu. Talaga? Hindi ba masyadong simple? Tanong ni Althea. Huy, hindi. Alam mo, hindi lahat ng pagkain kailangan sobrang komplikado. Minsan, simple lang pero ang importante, ramdam ang puso. Kinabukasan, inilagay niya ang pinais na isda sa menu bilang bagong chef special. Katulad ng adobong puti, naglagay siya ng kwento tungkol dito. Pinais na isda, isang klasikong putahe mula sa Quezon, gamit ang recipe ng aking mama. Ginawa para ipaalala ang saya ng simpleng buhay sa probinsya. Nang dumating ang tanghali, unti-unting napansin ng ilang customer ang bagong putahe. Miss Althea, ano tong pinais na isda? Tanong ng isang lalaking nasa pila. Parang kakaiba. Tradisyonal na luto po ito, sir. Balot sa dahon ng saging at niluto sa gata, sagot ni Althea. Sana magustuhan nyo. Kunin ko nga, sabi ng lalaki. Ngumiti at umorder. Habang inihahanda ni Althea ang order, napansin niyang mas naging interesado ang mga tao sa kanyang mga bagong putahe kapag may kasamang kwento. Isang bagay na itinuro ng kanyang kaibigan na si Mia na tila lalong nagkaroon ng bisa. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan niya ang isa pang recipe mula sa recipe book. Kulawong talong, isang kakaibang putahe mula sa Laguna na gumagamit ng gata at inihaw na talong. Habang niluluto ito, natutunan niya ang tamang proseso ng paghahalo ng gata at suka upang magkaroon ng balanse ang lasa. Althea, ang dami mong bagong ulam ngayon ah, puna ni Mia habang nililinis ang mesa. Ang ganda ng ginagawa mo, mukhang gumagana nga yung plano natin. Sinusubukan ko lang talaga, Mia, sagot ni Althea habang hinahalo ang kulawo. Sana magustuhan nila. Magugustuhan nila yan, sagot ni Mia. Kung paano mo palang ikwento ang mga ulam mo, parang ang sarap na agad kainin. Hindi nga nagkamali si Mia. Unti-unting nakilala ang karinderya ni Althea dahil sa kanyang kakaibang putahe at ang mga kwento sa likod ng bawat isa. Isang araw, dumating ang isang grupo ng mga estudyante na tila may narinig tungkol sa kanya. Miss, dito ba yung adobong puti? Tanong ng isang babae habang naglalabas ng pera.
Opo, dito po, sagot ni Althea. Pilit na itinatago ang kanyang kilig. Mayroon din po kaming pinais na isda at kulawong talong. Gusto niyo po subukan? Sige po, tikman namin lahat, sabi ng babae habang nakangiti. Habang inihahanda ni Althea ang mga order, naramdaman niya unti-unting pagbabago ng ihip ng hangin. Bagamat hindi pa rin puno ang kanyang karinderya araw-araw, mas nararamdaman na niya ang suporta ng mga tao. Isang hapon, dumating ang isang customer na tila hindi pamilyar. Naka-corporate attire ito na may dalang laptop bag. "Excuse me," sabi ng babae habang binabasa ang menu. "Nakita ko po yung post tungkol sa karinderya nyo sa social media. Totoo po bang authentic ang mga recipe nyo?" Nagulat si Althea. "Post po?" "Oo," sagot ng babae. "May food vlogger po na nag-review ng adobong puti ninyo. Sabi niya, parang bumabalik daw siya sa panahon ng lola niya, kaya gusto ko rin pong tikman." Halos mapangiti si Althea, pero pilit niyang tinatago ang kasiyahan. "Opo, authentic po ito. Galing po ito sa recipe book ng mama ko." Pagkatapos umorder ng babae, agad na hinanap ni Althea ang nasabing post sa social media. Totoo nga, isang food vlogger ang nag-review ng kanyang adobong puti. Ang caption ay, "Simpleng putahe, pero punong-puno ng kwento. Kung gusto mo ng pagkain na parang niyakap ka ng lola mo, pumunta ka sa karinderyang ito." Halos maluha si Althea habang binabasa ang post. Hindi niya inaasahan ang ganitong uri ng atensyon. At dahil nga doon ay unti-unti nang nakikilala ang karinderya ni Althea. Ngunit hindi nagtagal, dumating ang isang hamon na nagpabigat sa kanyang kalooban. Isang hapon, habang abala siya sa pagluluto, dumating ang isang lalaking nakabarong. May dala itong sobre at mukhang seryoso ang muka. "Miss Althea Santos?" tanong ng lalaki. "Opo, ako po yun," sagot niya, nagtataka. Iniabot ng lalaki ang sobre. "Summons po. May nagsampa po ng reklamo laban sa inyo tungkol sa karapatan ng inyong mga recipe." Nanginginig niyang binuksan ang sobre. Ang reklamo ay mula sa isang hindi pamilyar na pangalan na nagsasabing siya raw ang may-ari ng mga recipe na ginagamit niya sa kanyang karinderya. "Paano nangyari to?" bulong niya habang nakatitig sa papel. Ang pangalan ng taong nagsampa ng reklamo ay wala sa kanyang alaala. Sa gabing iyon, nagtipon-tipon ang mga kaibigan ni Althea sa bahay niya. Si Mia ang unang dumating, bitbit ang kanyang laptop para mag-research tungkol sa kaso. "Althea, kailangan mong lumaban," sabi ni Mia. "Hindi pwedeng agawin nila to sa'yo. Alam nating pareho na ang recipe na yan ay galing sa mama mo." "Oo nga, pero paano ko to mapapatunayan?" tanong ni Althea. Bakas ang takot sa kanyang muka. "Wala akong dokumento o kontrata. Recipe book lang ang meron ako." "Pero sapat na yon," sabi ni Mia. "May mga sulat kamay ang mama mo dun. May mga litrato pa kayo. Kaya natin to." Hinawakan ni Althea ang recipe book. Nararamdaman ang bigat ng laban na paparating. "Hindi ko alam kung kaya ko, Mia. Pero hindi ko hayaang mawala ang iniwan ni mama." Bagamat may takot, nagdesisyon si Althea na lumaban. Sinimulan niyang kolektahin ang lahat ng ebidensya. Mga litrato ng kanyang ina habang nagluluto, ang mga sulat kamay sa recipe book, at pati na rin ang mga testimonya ng kanyang mga suki. "Alam ko na ang gagawin natin," sabi ni Mia habang inaayos ang mga papeles. "Gamitin natin ang kwento mo. Kasi hindi lang ito tungkol sa recipe, tungkol ito sa pagmamahal ng mama mo na iniwan para sa'yo." Sa loob ng kanyang bahay, nakaupo si Althea sa mesa, napapaligiran ng mga papeles, litrato, at ang lumang recipe book ng kanyang ina. Sa gitna ng mga ito, nakalatag ang summons na nagsasabing may nag-aangkin sa mga recipe na ginamit niya sa kanyang karinderya. Paulit-ulit niyang binabasa ang pangalan na nagsampa ng reklamo. Mario Ignacio, isang pangalan na hindi niya maalala. "Mia, sino ba tong si Mario Ignacio na to? Wala naman ako natatanda ang ganitong tao sa buhay ni mama," tanong ni Althea. Halatang naguguluhan at naiinis. "Nag-research ako," sagot ni Mia.
habang bukas ang laptop. May isang Mario Ignacio na may-ari ng isang catering business sa Quezon City. Malaki ang negosyo niya, pero hindi siya sikat bilang chef. Baka ginagamit lang niya ang kaso para sumikat. Pero bakit recipe ni Mama ang inaangkin niya? Tanong ni Althea habang hawak ang recipe book. Paano niya nalaman ang tungkol dito? Posible kaya na may nakakita sa social media post mo? Sagot ni Mia. O baka may kakilala siyang dumaan sa karinderya mo? Napatigil si Althea. Napaisip kung sino ang maaaring nagbigay ng idea kay Mario. Pero sa kabila ng pag-aalala, may isang bagay siyang sigurado. Hindi niya hayaang maagaw ang iniwang pamana ng kanyang ina. Kinabukasan, dumalo sa Althea sa isang meeting kasama ang abogadong inirekomenda ni Mia, si Attorney Marquez. Ang opisina ng abogado ay puno ng mga libro at dokumento na para bang may kasaysayan ang bawat sulok. Miss Santos, nabasa ko ang kaso mo, sabi ni Attorney Marquez habang binubuksan ng isang folder. Sinasabi na nagsasampan ng reklamo na ang mga recipe mo ay pagmamay-ari niya at ginagamit mo ito ng walang pahintulot. Pero paano po mangyayari yun? Tanong ni Althea. Halos hindi makapaniwala. Ito po ang recipe book ng mama ko. Sulat kamay niya ang lahat ng ito. Hindi po ito maaaring maging kanya. Malaking bagay ang recipe book na ito, sagot ng attorney. Ang sulat kamay ng mama mo ay maaaring maging ebidensya na orihinal ang mga recipe at hindi pagmamay-ari ng iba. Pero kailangan din nating ipakita ang koneksyon ng iyong ina sa mga lutuin, kung paano niya ito nilikha at paano ito naipasa sa iyo. Sa mga sumunod na araw, sinimulan ni Althea ang paghahanda para sa kaso. Binuklat niya ang bawat pahina ng recipe book. Hinanap ang mga tanda ng personal na ugnayan ng kanyang ina sa bawat putahe. May mga pahina kung saan isinulat ng kanyang ina ang mga salitang tulad ng, "Para kay Thea, sana matutunan mong lutuin ito balang araw." Habang binabasa niya ito, napuno siya ng emosyon. Ang bawat pahina ay hindi lamang recipe. Ito rin ay mga alaala ng kanyang ina. Ang halakhak nito habang nagluluto. Ang mahigpit na yakap nung una niyang matikman ang luto ni Althea. At ang mga aral nito tungkol sa pagmamahal na dapat ilagay sa pagkain. Kasama din sa paghahanda ang pagkuha ng mga testigo. Si Mang Ben, ang retiradong guro na regular sa karinderya, ang isa sa mga unang nagboluntaryo. Althea, kilala ko ang nanay mo. Isa siya sa mga pinakamagaling na nagluluto sa barangay natin noon, sabi ni Mang Ben. Kung kailangan mo ng sasaksi para sabihin na siyang orihinal na gumawa ng mga recipe na yan, ay narito ako. Si Manang Linda, ang tindera sa palengke, ay isa rin sa mga tumulong. Althea, ang mama mo ang nagturo sa akin kung paano magluto ng tamang adobo, sabi nito. Kilala ko ang lasa ng luto niya at kilala ko rin ang luto mo. Iisa lang ang pinagmulan. Habang abala si Althea sa paghahanda, dumami rin ang suporta mula sa mga customer ng kanyang karinderya. May ilan na nagbigay ng testimonya sa pamamagitan ng sulat. Nagsasabing nararamdaman nila ang kakaibang pagmamahal sa mga putahe na ginagawa ni Althea. Ang karinderya ay tila naging komunidad ng mga tao na nagkakaisa upang tulungan si Althea sa laban niya. Sa araw ng unang hearing, dumating si Althea sa korte ng may kaba sa dibdib. Suot niya ang simpleng blouse at slacks. Hawak ang recipe book ng kanyang ina na parang isang kayamanan. Sa kabilang panig ng courtroom, nakita niya si Mario Ignacio, isang matangkad na lalaki na mukhang maayos ang kasuotan. Sa unang tingin pa lang, ramdam niya ang yabang nito. Miss Santos, bati ni Mario habang lumalapit. Sana nalaman mo na hindi mo dapat inaangkin ang hindi sayo. Hindi sumagot si Althea. Pinilit niyang huwag magpaapekto, pero ramdam niya ang galit na namumuo sa kanya. Paano nagawa ng taong ito na angkinin ang hindi kanya? Habang nagaganap ang hearing, inilabas ni Attorney Marquez ang recipe book at ipinakita ang sulat kamay ng ina ni Althea. Binasa nito ang mensahe na isinulat ni Nanay Cora na nagpapatunay na original ang mga recipe. Ang mga recipe na ito ay malinaw na pagmamay-ari ng ina ng aking kliyente,
sabi ni Atty. Marquez. At ang mga testigo ay narito upang magpatunay na si Cora Santos ang lumikha ng mga ito. Nagpakita rin si Mario ng mga dokumento na nagsasabing binili raw niya ang mga recipe mula sa ibang tao. Pero nung suriin ng korte ang mga papeles, maraming bahagi ang hindi tugma at mukhang peke. Habang tumatagal ang hearing, mas naging malinaw na si Mario ay walang matibay na ebidensya upang suportahan ang kanyang reklamo. Sa huli, nagdesisyon ng korte na pabor kay Althea. Miss Santos, pinatutunayan ng korte na ang mga recipe ay pagmamay-ari ng iyong pamilya. Sabi ng hukom, ang kaso ay ibinabasura. Pagkatapos ng hearing, halos bumagsak si Althea sa tuwa. Lumapit sa kanya si Mia at niyakap siya ng mahigpit. Sabi ko na sa'yo, kaya mo. Sabi ni Mia, halos maluharin. Salamat Mia, sagot ni Althea habang pinupunasan ng luha. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung nawala ang recipe ni Mama. Sa mga sumunod na araw, muling bumalik si Althea sa karinderya. Mas inspirado kaysa dati. Alam niya na ang bawat lutuin niya ay hindi lamang tungkol sa lasa, kundi tungkol sa pagmamahal at alaala ng kanyang ina. Ang kanyang karinderya ay naging simbolo ng kanyang tagumpay. Hindi lamang bilang chef, kundi bilang tagapangalaga ng kwento ng kanyang pamilya. Isang linggo matapos manalo sa kaso, muling bumalik si Althea sa pagluluto. Ngunit ngayon, iba na ang kanyang pakiramdam. Ang lugar na dating puno ng kaba at alalahanin ay tila mas nagkaroon ng bagong sigla. Ang bawat mesa, bawat palayok, at bawat sahog ay parang nagsusumigaw ng pagmamalaki. Habang inaayos ang mga sahog sa kusina, tinignan niya ang recipe book na nasa tabi ng kalan. Higit pa sa isang libro ng recipe ang tingin niya dito. Ito ang naging simbolo ng pagmamahal at sakripisyo ng kanyang ina. Sa araw na iyon, inilagay niya sa menu ang isang bagong putahe mula sa libro. Kare-karing gulay. Isang bersyon ng kare-kare na ginamit lamang ang mga sariwang gulay at peanut sauce. Ang recipe na ito ay isinulat ng kanyang ina bilang isang opsyon para sa mga hindi mahilig sa karne. Miss Althea, ano naman itong bago mo? Tanong ng isa sa kanyang regular na customer. Kare-karing gulay po, sagot niya, ngiting-ngiti. Paborito po ito ng mama ko noon kasi healthy at simple lang. Mukhang masarap subukan ko nga. Sagot ng customer, ngumiti at umupo sa mesa. Habang naghahanda ng order, naramdaman ni Althea ang unti-unting pagbabalik ng kanyang kumpiyansa. Hindi na lamang siya nagluluto para makabenta. Nagluluto siya para maibahagi ang kwento ng kanyang pamilya sa bawat taong kakain sa kanyang karinderya. Sa tanghali, dumating si Mia. Dala ang balita na may isang lokal na pahayagan na gustong mag-feature sa kanya. Althea, may reporter na gustong magsulat tungkol sa kwento mo, sabi ni Mia habang inilalapag ang mga ingredients na dala niya mula sa palengke. Ha? Talaga? Tanong ni Althea, halos hindi makapaniwala. Oo, yung tungkol sa kaso mo at kung paano mo ipinaglaban ang recipe ng mama mo. Pati na rin yung karinderya mo. Magandang pagkakataon to para mas makilala ka. Bagamat kinakabahan, pumayag si Althea. Kinabukasan, dumating ang isang reporter na nagngangalang Liza. Matalino at masigla si Liza at agad niyang pinuri ang kwento ng recipe book. Miss Santos, ang ganda ng kwento ng karinderya mo. Ibang klase yung passion mo sa pagluluto, sabi ni Liza habang ini-interview si Althea. Pero ano po ang pinakamahalagang aral na nakuha mo mula sa laban na to? Napaisip si Althea bago sumagot. Siguro po ang pinakamahalaga ay ang hindi pagsuko. Nalaman ko po na ang recipe ay hindi lang tungkol sa lasa. Ito po ay tungkol sa pagmamahal na inilalagay mo sa bawat plato at ang kwentong nasa likod nito. Kaya hindi ko po talaga pwedeng hayaang maagaw yun. Naging matagumpay ang feature at dumami ang customer sa karinderya.
May mga dumadayo mula sa iba't ibang lugar upang tikman ang adobong puti, pinais na isda at ang bagong kare-karing gulay. Ngunit sa kabila ng kasikatan, nanatiling simple si Althea. "Althea, hindi ka ba magdadagdag ng branches?" tanong ni Mia habang tumutulong mag-serve sa pagkain. "Gusto ko rin sana," sagot ni Althea. "Pero para sa ngayon, gusto kong manatili muna rito. Ayokong mawala yung personal na connection ko sa mga customer." Ngumiti si Mia. "Kaya mahal ka ng mga tao kasi ramdam nila na totoo ka." Habang lumilipas ang panahon, naging mas makulay ang buhay ni Althea sa karinderya. Nagkaroon siya ng mga bagong regular na customer. Kabila ang mga pamilya na nagdadalang bata, mga senior na gustong alalahanin ang mga tradisyonal na lutuin, at mga estudyante na naghahanap ng mga budget-friendly na pagkain. Isang araw, dumating ang isang matandang babae na may dalang lumang litrato. "Miss Althea, ikaw ba ang anak ni Cora?" tanong nito habang inaabot ang larawan. "Opo, ako nga po," sagot ni Althea, nagtataka. Siya po ang pinakamagaling na kusinera sa baryo namin noon. Naalala ko pa yung mga handaan sa bahay niya. Lagi niya sinasabi na pagluluto ang paraan niya para magpakita ng pagmamahal. Masaya akong makita na ipinagpapatuloy mo ang ginagawa niya. Napangiti si Althea habang tinitignan ang larawan. "Salamat po. Ang totoo, lahat po ng ginagawa ko ngayon ay para sa aking mama." Lumipas ang 1 taon at mas lumago pa ang karinderya. Bagamat marami na siyang natutunan, hindi pa rin tumigil si Althea sa pagsubok sa mga bagong putahe mula sa recipe book ng kanyang mama. Sinubukan niya ang ginataang langka, pansit tabahab, at ang espesyal na leche flan na may kalamansi. Isang twist sa nakasanayang leche flan na paborito ng kanyang ina. "Althea, ang ganda ng leche flan mo, pero bakit may kalamansi?" tanong ni Althea habang tumitikim. "Gusto ko lang bigyan ng kakaibang twist," sagot ni Althea. "Kasi si mama mahilig ma-eksperimento. Kaya naisip ko, bakit hindi?" Sa pagtatapos ng bawat araw, madalas na nauupo si Althea sa isang mesa habang hinahaplos ang recipe book ng kanyang ina. Napuno siya ng pasasalamat lalo na sa Panginoon Diyos. Hindi lamang sa tagumpay na natapo niya, kundi sa mga aral na nakuha niya mula sa laban. "Panginoon Diyos, salamat po." Yan ang banggit niya sa kanyang panalangin habang hawak ang recipe book ng mama niya. "Hindi ko po ito magagawa kung wala ang gabay mo," sambit niya sa kanyang panalangin. Ngayon, ang karinderya ni Althea ay hindi lamang lugar para kumain. Ito ay naging lugar ng alaala, kwento at pagmamahal. Sa bawat plato na inihain niya, nararamdaman ng kanyang mga customer ang puso ng isang ina na patuloy na nabubuhay sa pamamagitan ng pagkain. At ito ang istorya ni Althea at ang recipe book ng kanyang ina. Isang istorya ng pagmamahal, isang istorya ng hindi pagsuko, pagiging matapang, pagmamahal, at higit sa lahat, ang pananalig sa magagawa ng Diyos para sa ating buhay.